Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng pagkulita, sapagkat nagdiriwang tayo ng kapistahan dito sa parokya ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Ang espesyal na araw ay pagkulita bilang pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinapahayag ni Maria ang dakilang gawa ng Diyos sa kanyang buhay at sa buong sangkatauhan. Tulad ni Maria, tayo rin ay inaanyayahang magpuri at magpasalamat sapagkat ang kanyang kahabagan ay walang hanggan at ang kanyang pangako ay laging tapat. Sa pagdiriwang ng kapistahang ito, nawa ay madama natin ang kagalakan at pag-asa na dulot ng kanyang salita. Magsitayo po ang lahat bilang pagsisimula sa banal na misa. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. So umaga po ito, ating pong ipagdiwang ang kapistahan ng Birhen ng Biglang Awa. So ngayong umaga po ay isasagawa natin ang liturhiya ng salita ng Panginoon. Sa kadahilanan na ang ating po mga paroko dito sa Picarya ng Marinduque ay na-stranded sa Lucena. Kaya po ay kagabi po ay tinawagan ako ng ating Obispo ni Susano upang gampanan ang responsibilidad upang ipagdiwang ang liturhiya ng salita ng Panginoon.
Gayunpaman, ito'y patuloy pa rin tayo magpuri at ipagdiwang. Ang kagalakan na sa araw na ito ay inaalala natin ang espesyal na karaway ng ating mahal na Inang Maria sa kanyang titulo bilang Birhen ng Biglang Awa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso'y nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo, at walang lihim na nalilinig sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang kami tapat na umibig sa iyo, at marapat na pumuli sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito ay napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Halina mga kapatid, ating pagdasihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Magsilod po ang lahat. Tayo pong lahat. Kami nangungumpisal sa iyo, Diyos na makapangyarihan, Sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami ang nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga gawa at sa nakaligtan naming gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami. At sa lahat ng mga santo, nagdalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoong Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Halina't luwalhatiin po natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
sumainyo at sumainyo. tayo'y manalangin. Ama na puno ng lakas at awa, buong pag-ibig mong iligtas sa iyong mga anak sa lahat ng kapahamakan at tagayin nawa namin ang kalinisan sa isip at sa damdamin. Nang sa ganon, kami makatupad lagi sa iyong kalooban. Salamat po sa inang hindi nag-aalinlangan tumulong, sa inang mabilis umalalay sa aming mga pangangailangan. Naway sa pagdiriwang nito, mapuno kami ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal upang tulad niya maging mga daluyan din kami ng iyong awa sa aming kapwa. Alang-alang sa anak kong sa Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ang talubili sa unang pagbasa ay naliwanag na hindi na natin kailangan mag-alinlangan, sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Alam niya ang ating mga saloobin, problema at plano sa buhay. Kaya't patuloy lamang tayong manalig at itatak sa ating puso at isipan na may Diyos tayo na masasaligan sa lahat ng oras. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Job, Kabanata 11, nagsisimula sa talata 23 hanggang talata 27. Magsulat nawa kayo ng aking mga salita at mga lagda nawa sa isang aklat. Nang isa nawang panulat na bakal at tinda na mga ukit nawa sa bato magpakailanman. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balag, then may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. At ang aking puso ay matutunaw sa aking loob. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen.
kabutihan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang pangalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 2, nagsisimula sa unang talata hanggang 5 at magpapatuloy sa talata 13 hanggang 17. Ngayon aming ipinamamanig sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagpalito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Upang huwag kayong madaling magsilo sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na mula sa amin. Nawaring nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalaksang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag ng Diyos o sinasamba. Ano pa't siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili na tulad ng Diyos. Hindi niyo ba naaalala ng ako'y kasama ninyo pa, at sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito. Ngunit kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito, tinawag na kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabubuting gawa at salita. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen.
at nagagalak ang Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Halina mga kapatid, ating pakinggan ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sa unang kabanata, magsisimula sa ika-46 hanggang ika-55 talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging malapa, mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa aking mga kapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinakahabagan niya ang mga may takot sa kanya at sa lahat ng saling-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga pisig. Pinangalan niya ang mga palalo ng isipan. Ipinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang napakaseryoso po natin. Ano ba ang ating iniisip? Alam ko na kung ano nga yung iniisip. Sino ba kaya guwapo na yung nasa unahan na yan? Ay, buti naman na isa kumakaroon. Isa na sumang-ayon. Parang pasensya po kayo. Wala dito ang inyong puro-parogo. Ako ang nandito. Kaya, kung sa totoo po naman ay lamang-lamang po si Father Randy ng 1 ligo. Kung ako naligo kahapon, ay sure, mas guwapa ko sa kanya. No? So tayo po ay unang-una, maraming dahilan. Dapat tayo magsaya. Bago po makalimutan, ako muna po yung magpapakilala. Sino ba kaya guwapo na yung nasa unahan na yan? Ako po si Marjorie Torigo. Sabihin ko na po ako'y tagagasan kasi almost nag-reside po ako dito since 2013. Dito na po ako tumira mula ng 2013 hanggang sa kasalukuyan. Ang tanong, ako po ay taga-Bicol, taga-Camarines Sur. Hindi po ako tumago o hindi po ako umiwas kay Bagyong Juan, ha? 2013 po ako nandito na. So, bakit po ako napadpad dito? Nung ako po ay nasa seminaryo pa, ang pangalawang assignment ko po ay gasan. Pangalawang assignment bilang seminarista ay gasan at pangatlong assignment po ay binilista. Dahil nga sa pinagbigay ng Panginoon ng pagiging gwapo ay nabihag ng pusong gasenyo. So, dalawang pangasawa ng tagagasan. Pero po, ako po ay nagturo sa Cavite almost 3 years. Sa special education, ang naturuan ko po ay mga children with special needs. Ako din naman po ay licensed teacher. So, ano po ba? So, kagabi po, kahapon ay deadband po ang aking dalawang cellphone. Lobat din po ang aking power bank kasi ginamit ni anak yung power bank sa Wi-Fi. Kinunik sa landline sa modem, kaya nalobat. Hindi ko alam na si Bishop po pala ay nagtatawag na sa akin. Si Father Randy nagtatawag na sa akin. Buti po ang bugnuyan ay nagkaroon na ng kuryente ng bandang alas 4 ako yung nakapag-charge. So, mga alas 8, nasagot ko yung tawag ni Bishop. So, ako po ay binigyan ng
Kaya whether you like it or yes, ako po ay may panghahawakan. Tinawagan ako ni Bishop na, bro, ikaw muna doon. At yung paring natin na bigyan ng Marinduque ay nung Biyernes pa po nasa Lucena, stranded. Tapos pagkatapos na magtumawag si Bishop, may chat naman si Father Randy, tumawag din si Father Henry, at talagang sabi ko ay ano na ito ay walang kawala. Isang obispo, dalawang pare ang tumawag. Sabi sa sige, tuloy, ika nga ay bigla, hindi mang bigla nawa. Ay naawa naman sa akin ang Virgin Maria. Sabi ko, sige po. Ay sabi ni Father Randy, alam mo na refleksyon. Ay tulungi ako, ano na ito ay. Sige, tinulungan. So, sa gabay ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay nakagawa naman po ako ng reflection. Ay napatawa po kayo kasi maiksi po yung ating liturhiya ng salita ng Diyos, mabawi ako sa sermon. Ito po ay, nagawa po ako ng sermon ay alas 9 ng gabi, natapos ko ay alauna ng madaling araw. Tapos si Mrs. ginising kami alas 4. Aso, sabi ni Padre, bro, bago mag alas 7, nandun ka na ha, alas 7 ay procession. Ay alas 6, geez, nandito na ako. Sarado ang simbahan. Kaya, mabawi ako. Ito po ay mga isang orasin ito. Ano? Okay. So, seryoso tayo ngayon. Kalabitin mo yung katabi mo, bakit ko na mag-iisip? Mamaya, papagin ako din. Anong tagal ng brother? Okay, muli po, magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Kanina pa ako dito nagsasalita, pero seryoso na tayo. Bago ko simulan ang ating reflection sa umagang ito, may isang katanungan lamang ko sa inyo. Ayan, mga sakristan. Walang sakristan na lalaki? Ating nag-serve, sige. Sino po dito ang marupok? Pagkataas daw ng kamay? Walang nataas. Ayaw malaman. Marupok pala yun. Sige, sa isa pang tanong, sino po dito ang marupok? Talagang napilit, huwag kang mataas. Ayan. Siguro po sa ibang banda ay sa ating sarili, maging honest tayo. Kahit anong tapang natin, marating at marating ang panahon o ang oras na tayo ay sabihin natin, adapuan ng takot o ng kama. Lalo higit nung mga nakaraang linggo, nung nalaman natin na si Bagyong Tino ay pangtampo yung sa Cebu, ay naisip natin si Bagyong Yuan naman kay saan dadaan. So nandoon na ang nervous natin. Nakapagdasal na tayo lahat ng sabti, dinasalan natin na naway, huwag naman sana sa atin tumama. Isa lang po ang ating dasal. Panginoon, okay na yan, ulan na yan. Huwag po nang samahan ng hangin. Okay na magdamag na ulan. Kasi po mahirap na may kasamang ulan at hangin. So, dumarating sa ating panahon na tayo'y nagpanghinaan o napanghinaan ng loob. So, alam po natin na sa mga panahon ngayon, lalo higit sa mga kabataan, lahat ay gusto instant. Ano po? Instant solution. Lord, bigyan mo ako ng pasensya ngayon na. So, ang Panginoon ay hindi po Shopee o Lazada or Temu check-out. Pero siguradong on-time ang delivery. Lagi ang awa niya. Walang out of stock si Maria sa biyaya. Ika nga, available siya 24/7. Naisip ko kagabi habang pinaginilayan ko ang Birhen ng Biglang Awa. Kung sa panahon natin ngayon, si Maria ay isang masasabi nating Gen Z mom. Kasi kahit gaano ka-drama, ka-stress o kalik magdasal tayo, nandoon pa rin ang kanyang pag-aalalay. Tayo nga, pag nag-send, anong tagal naman mag-reply. Samantalang si Maria,
o ang Panginoon, nag-send tayo, wala pang 1 minuto, nag-typing na siya para siya makapag-reply sa atin. Si Maria ay mabilis tumulong. Kahit hindi mo patapos ang idinarasan mo o idinadaing mo sa Kanya, nandyan siya. Kung tutusin sa panahon ngayon, bihira na ang mabilis. Mabilis lamang kung may signal ang wifi o kaya naman mabilis kung masagap ang chismis. Pero kapag awa ng Diyos, minsan pakiramdam natin, Lord, delayed yata yung aking dasal. Lord, delayed yata ang iyong delivery. Pero huwag tayong mag-alala. Kapag nandiyan ang Birhen ng biglang awa, tumatawag sa langit, express lane yan, ika nga. Kung may heaven hotline, siya yung admin na forever hindi naglalag out. Alam mo yung feeling na kapag may problema ka, gusto mo ng biglang sagot. Pero parang pakiramdam natin, si Lord ay sinlaman. Naranasan po baga natin na nagasin, ang tagal naman mag-reply ito ay nagasinla. Pero don't worry, kasi kapag ang Birhen ng biglang awa ang kasama mo, kahit delay ang reply, delivered pa rin ang kanyang mga blessing. At yan ang gusto nating pagnilayan ngayong umaga. Sabi nga ni Sister kanina, Brother, ngayon lang po, konti ang magsimba kasi sabay-sabay. Payout ng senior, orientation ng dole. Diba? Biglang dumating ang biyaya sa kabila ng unos na dinaanan natin. Ang awa ng Diyos na dumaraan sa pamagitan ng ating ina, ang Birhen ng biglang awa, batay sa mga pagbasa ngayong umaga. Natatandaan po ba natin yung mga pagbasa, lalo higit sa unang pangalawa, at lalong-lalo na yung Ebanghelyo. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng biglang awa. Tayo'y inaanayang maglilay kung paano ang awa ng Diyos ay dumarating ng bigla. Sa mga sandaling tila mawala ng pag-asa, sa oras ng kadiliman, sa panahon ng ating pagdurusa. Sa tulad ng sinabi sa pagbasa ngayon, ang awa ng Diyos ay hindi laging agad natin makikita. Ngunit ito'y palaging nandoon, dumarating sa tamang panahon. Marahil, lalo sa mga nanay at tatay, pamilyar na sa atin ang katawagan ito. Sino nga ba si Birhen ng biglang awa? Sino po ang nakakakilala sa Kanya? Sa mga kabataan, sino si Birhen ng biglang awa? Ito o ano ang mensahe na Kanyang hatid sa Kanyang pamagat na Birhen ng biglang awa? Ang pamagat na Birhen ng biglang awa ay nagmula sa himala ng mahal na Birhen. Ang Kanyang handang pagtulong, mabilis na pagkalinga at di mabilang na awa sa mga humihingi ng Kanyang tulong. Ayon po sa ating kasaysayan, noong ika-70th century, nung panahon ng salakayin ng mga Moro, piratang Moro ang Marinduque, ang mga taga-Buwak ay tumakbo sa loob ng Simbahang Kuta. Ano ba ang Simbahang Kuta? Kasi noon po ay ito yung pinaka-safe na lugar. So kasalok ang Simbahang Kuta sa Buwak ay kilala ngayon sa Buwak Cathedral ng Roman Catholic Church. Tumakbo sila sa simbahan para magtago. Habang ang mga tao ay nakasubsob sa pananalangin at halos wala ng pag-asa dahil alam na nila na andyan na ang mga mananakot, wala na silang lakas na pag-upang lumaban sa mga mananakot. Kaya sila'y nawala na ng pag-asa. Ngunit isang malakas na unos ang dumating, malakas na ulan, kidlat at kulot. At sa gitna nito, nakita umano ng mga pirata ang isang babae, marilag na hawig kay Maria, na may nakabukang mga kamay sa ibabaw ng pader ng simbahan, na para bang tinutulak ng mga pirata na lumayo kayo. Kaya dahil sa takot ng mga pirata,
nagtakbuhan ito bumalik sa kanilang mga bangka. Dahil sa biglang pagtugon ni Birheng Maria sa oras ng panganib, ipinangalan ang larawan bilang Birhen ng Biglang Awa o kaya naman Our Lady of Prompsocor. At ito rin ang pangunahing dambana na ginawa sa Buwak Cathedral na kung saan nakalagay ang larawan at kinikilala din ito ng patron ng lalawigan ng Marinduque, na kung saan sa araw na ito, ika-11 ng Nobyembre taon-taon, ipinagdiriwang natin ang kanya bilang isang birhen ng biglang awa. Sa unang pagbasa, kung nabalikan natin, si Job, lahat ng problema ay naranasan niya na. Nawala lahat. Nawala ang kanyang negosyo. Nawala ang kanyang bahay. Ultimo ang kanyang pamilya. Parang katulad ng ating mga kapatid sa Cebu. Halos lahat ng miyembro ng pamilya ay maubos. Kahit nga siguro pati buhok ni Propeta Job ay sa sobrang stress ay siguro mauubos na. Pero kahit ganun pa man, ay hindi siya bumitaw sa Diyos. Minsan, ganyan din tayo. Parang lahat baga, ikangay lahat na lang ng nasasamang balitay sa atin na pupunta. Pero tandaan natin, si Propeta Job ay nagtiwala at dumating ang biglang awa ng Diyos. At kung si Job ay may cellphone ngayon, at kung si Job ay may cellphone doon, siguradong tinawagan na niya si Maria at sasabihin, Mama Mary, baka pwede pakiusap naman kay Lord. Konting tulong naman, no? At alam natin, kapag si Maria ang kumilos, hindi kailangan ng follow-up text. Andyan agad. Kaya lang, isipin natin, si Lord ay minsan ay hindi nawawalan ng signal. Kahit no data mode siya, si Maria lagi nakasave sa favorites. Si Propeta Job ay nagtiwala, kaya dumating ang biglang awa ng Diyos. Hindi agad, pero on exact time. Tulad ng sagot sa modules na mali ang spelling, pero tama ang meaning, pasado pa rin. Mga kapatid, ganito rin ang inaasahan sa atin sa mga sandaling pagsubok kapag tila wala ng pag-asa. Kapag dumating ang sakit, kabiguan o problema, tayo'y tinatawag na maniwala pa rin na ang Diyos ay buhay at tapat. Gayun din po sa pangalawang pagbasa, pinapaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Tesalonica na huwag matinag, huwag malinlang ng mga maling aral. Ano ang sabi niya sa pagbasa? Huwag kayong madaling magulungan o mabahala. In short, don't panic. Trust the process. Kasi minsan, tayo nagiging prophet of God sa sarili nating buhay. Naiisip natin, wala na akong pag-asa. Lahat na lang mali. Ghosted ako. Siguro, hindi ako mahal ni Lord. Ngayon, halos lahat naguguluhan na, lalo't lang nakaraang bagyo. Lalo na sa mga social media, naglaganap ang mga fake news. Kaya pati tayo, hindi na alam. Katulad kagabi, may dumating sa Gasan, dumating na lifted suspension na. Nilift ng suspension na may pasok na ngayon. So nagkarindihan ng mga estudyante, ayaw pa pumasok bukas. Hindi alam yung mga teacher, sabi ng teacher, wala pang memo ang DepEd na lifted ng suspension. Pinakita ko naman kay Mrs. O tingnan yung DepEd memo dated November 9. Suspended pa ang klase ng November 10 to 11. So anong daming fake news? So kinakailangan natin na huwag maguluhan. Sinabi ni Pablo na malinaw, manatili tayo sa aral na totoo. At si Maria bilang Birhen ng biglang awa ay modelo ng katatagan. Hindi siya nadadala sa chismis ng kapitbahay. Uy, Maria, buntis ka raw.
pero wala ka namang asawa. Di ba po? Anong sagot ni Maria? Tahimik lamang siya. Kasi alam ni Maria na ang Diyos ay tapat. Mga kapatid, kung gusto nating mabilis ang awa, pero si Maria nagtuturo sa atin ng tiyaga at tiwala. Ang awa ng Diyos ay hindi po instant noodles. Pag gutom na gutom tayo, mabili tayo ng cup noodles, maglalagay tayo ng mainit na tubig, akainin agad natin. Di ba hindi po? Pagkabuhos natin ng mainit na tubig, atakpan, ahintayin natin para lumambot, para mag-ano yung flavor. Hindi po yun instant na. Kailangan din natin hintayin. Sige nga, subuki. Pakalagyan ng mainit na tubig, higupa, ay awan lamang sa dila natin. Diba? Mapapasok tayo. So, hindi po lahat ng bagay instant. Pero sabi ni Pablo, chill ka lang. Manindigan ka sa totoo. Sa pananampalataya, sa kabutihan ng Diyos. Si Maria, bilang Birhen ng biglang awa, ay isang perfect example nito. Nung sinabi ng Anghel San Gabriel, magdadalang tao ka. Anong sagot ni Maria? Paano ang career ko? Hindi pa ako graduate, magdadalang tao na ako. Imagine mo, bata pa si Maria, magbubuntis, walang kasiguraduhan. Pero siya'y may paninindigan. Anong sabi ni Maria? Maganap nawa ang sinabi ng Panginoon. Kung si Maria may TikTok noon, sigurado may hashtag na siya. Kung siya'y may Twitter, sigurado may post na siya sa randa. Pero anong sabi niya? Mangyari nawa sa akin ang iyong salita. Mga kapatid, si Maria ang Queen of Chill. Kahit may plot twist na, kalmado pa rin. Kasi alam niya may divine director na may hawak ng script. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang Magnificat, ang awit ni Birheng Maria. Ano ang awit ni Birheng Maria? Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ito'y isang awit ng puspos ng kagalakan at pagpapakumbaba. Ito ang awit ng puno ng pasasalamat. Kahit mahirap ang buhay, si Maria pa rin ay marunong magpasalamat. Mga kapatid, tayo ba'y marunong din umawit ng Magnificat? O baka naman magnireklamo ang alam natin? Kapag may problema, agad nating sinasabi, Lord, bakit ako? Pero si Maria, kahit hindi niya alam ang sagot, ang tugon niya ay, oo, mangyari naman sa akin ang iyong salita. Kaya siya ay tinawag na Birhen ng biglang awa dahil sa tuwing tumatawag tayo, ang sagot niya ay, anak, huwag kang mag-alala, akong bahala. Yan ang tunay na nanay, hindi nagpapanik, nagdarasal. Ang awa ng Diyos ay hindi palaging dumaraan sa ingay o sa himala, kundi sa madalas sa katahimikan, sa tahimik na panalangin ni Maria, sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang oo sa plano ng Diyos. Ang Magnificat ay awit ng pasasalamat, hindi dahil perfect ang life, kundi dahil perfect ang love ng Diyos. Tayo rin dapat marunong magpasalamat kahit may dramatic arc ang ating buhay. Minsan kasi gusto nating biglang solusyon, pero mas mahalaga ang biglang pananampalataya. Mga kapatid, ilang beses na tayo nakakaranas ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng Birheng Maria. Ilan sa atin ang nananalangin sa Kanya sa sandaling iyon o sa hindi kalaunan may dumarating na tulong o kaaliwan o sa sagot sa ating dasal.
Palagi ko pong sinasabi, nung kami bagong kasal pa, at ito po yung tunay na niya. Okay lang po ba na mag-sperto pa ako? Ang parang galit, opo. Seryoso ninyo ay. Mga ano pa po ito, mga 30 pages pa. Hindi po sa akin mawala ang sinabi ng aking nanay na wala akong maipapamana sa iyo, kundi ang iyong pinag-aralan. Nung bago pa kami kasal ng aking asawa, way back 2010, doon ko po naranasan ang mawala ng pera. Nasa Cavite po kami noon, although may trabaho ako, may tutor siya. Ang laman po ng aking bulsa, ang pitakay ay 100. Hindi pa uso ang Gcash noon. Sabi ko, Ma, mapunta muna ako sa may-ari ng school. Sabi ko, Ma, mapunta muna ako kay teacher, mag-CA. Pwede naman ang CA ay. Sabi ng teacher, magsabi ka muna kay Mami Jen, yung may-ari ng school. Para at least may approval kung kapayagan, may pera naman. Mami, punta ko sa bahay nila. Wala. Nagating ang mag-asawa. Tawagan ko, hindi makontak. Kapag balik ko ng school, umuwi na. Hindi naman nag-iwan kahit 50. Tumawag ako sa bahay. Ay, pahingin naman ng pera. Talagang kahit murahin mo ako wala ng pera. Sige, sige, magpapadala ako ng pera. Ilan ba ang kailangan mo? Kahit 500. Magkaraos lang itong gabing ito. Kasi walang bigas. Walang naman yung rep, si Mrs. Puntis. Walang vitamins, walang gatas. Sabi ko 500. Magkaraos lang. Sige, punta ka sa Palawan. Magkapadala ko 5,000. Ay, salamat sa Diyos. Nabuhayan ako. Biglang awa. Nandiyan na yung QR code. Ay, takbo kami sa nasa Malagasan kami. 100 yung pera ko. Takbo kami ni sa bayan. At ang isip ko noon, may 5,000, makain kami. Para hindi na kami magsaing. 100, magkano ang pamasahe? 20. Siguro ito hanggang Gasan. 20 pa that time, tricycle. Pagdating namin doon, gusto ko, sarado ang Palawan. Sabi ko, na ito. Hindi ko nasabi kay Mrs. na, naiihin na ako, nagpain ako. Sabi ko, 17 ang pera, pamasahe ko, 40. Ilan ang pera? 30. Makabili ka ng ulam. Sabi ko, naisip ko, sa Robinson, may Palawan. Sabi ko, Ma, maglakad-lakad tayo. Hindi, para ma-exercise ka baga, buntis ka. Hindi ko yung masabi, Ma, maglakad ka, wala tayong pamasahe. Mag-tricycle tayo pa Robinson, maglakad tayo pa Malagasan. Ay, Ma, lakad-lakad tayo. Habang nagalakad kami, hawak ko niya. Lahat ng santo din, tinawag ko na. Santo, anong buhay ito? Pagdating sa Robinson, bukas nga din ang Palawan, nagalak naman ang, yung bolt nila, kasi alas 7 na. Mario, sabi ko, anong agawin ko? Sabi ko, mag-uwi na tayo. Wala magagawa. May pera ang Palawan, wala naman tayo makuha. Anong agawin? Sabi ni Mrs., anong agawin natin? Tara na, sabi naman ni Mrs., lakad-lakad na lang tayo habang malamig yung panahon. Feeling natin, nagalakad tayo sa boulevard. Naalin mo lang yung sarili mo. Na-nervous ka naman. Doon ko po talaga nasabi na, Lord, ano ba kung agawin ko? Panginoon, tulungin naman ako. Habang ako'y nagdasal, bigla akong kinaplat ni Mrs. Akala ko naman nangyari sa kanya, may dapat ako yung diretso lang, nakatingin sa taas, ulirat. Si Mrs. sabi, ano nangyari sa'yo? Han, tingin ka sa paligid. Bakit? Ano meron? Ano nangyari sa'yo? Bakit napuligat ka ba? Han, tingin sa paligid. Ay, wala naman normal na tao. Han, dupunta yung naapakan ko. Baka tayo yan. Napagpapatin mo ako. Ano naman ito ay? Sabi, huka, ano ba yan? Hindi man ako makakuha. Kasi malaki ang tiyan. Tinanggal niya ng kaunti. Sabi ko, Diyos ko Lord, maraming salamat po. Yun naman ang nasabi ko. Bakit? Nakakita si Mrs. ng 1,000. Tumingin-tingin ako, Lord, akin mga talaga ito. Bakit nandiyan yung may-ari? Or pahi? Nasabi ko, paasa ka. Awa
ay, gusto na naman naghanap. Tara, balik tayo sa Robinson. Mag-challenge tayo. Ayan. Nandoon ang biglang awa. Talaga. Hanggang ngayon po, hindi ko makakalimutan yan sa tanang buhay ko. Dumating sa buhay ko na pisong duling ay talagang, alam mo, ang natutunan ko ngayon, natuto po ako magtago kay Mrs. Yung bilog na tubigan, pag na-challenge ko po sa buhay ko, pag ako'y may 50 pesos, natago ko na. Hindi po alam ni Mrs. yun. Ang dami ko po nakasiksik na pera one time, nakasiksik sa Biblia. Malutong na 500. Ha? Meron na tayo. Wala pong pera. Saan? Yung ato rin Biblia. Ako, nakikita mo. Ayan. So, nandoon yung biglang awa. Ano? Buhay na mga. Isang oras ito, naanin ko lang kayo. So, ang Virgin Maria po ay nagtuturo sa atin ng 3 mahalagang aral. Ano yun? Magtiwala sa Diyos kahit anong hirap. Di ba po? Katulad ni Propeta Job, huwag agad sumuko. Hindi porket mabagal ang sagot, porket mabagal ang reply, hindi na nakikinig si Lord. Ikanay, nasa tamang panahon. Pangalawa, stay faithful kahit nag-overtake na tayo. Tulad ni San Pablo, huwag magpadala sa mga fake news at takot. Focus tayo sa katotohanan, sa pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, choose gratitude over attitude. Tulad ni Maria, kahit hindi mo gets ang lahat, magpasalamat pa rin tayo. Kasi hindi mo ramdam, hindi natin alam, kumikilos si Lord na wala tayong kamalayan. Makamulat ka na lang dyan, andyan na yung pinagdarasal natin. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, marami tayong karanasan tulad ito. Mga sandaling tila wala ng kasagutan. Marami tayong hamon sa buhay, tulad ng mga taga-Tesalonica, mga tukso at kalituhan sa mundo. Tulad ni Maria, tayo tinawag, magtiwala, magpuri, maghintay sa awa ng Diyos. Sa panahon natin, maraming humihingi ng biglang awa. Tulad ng mga estudyante, may exam bukas. Lord, sana'y makapasa ako. Ang tanong nag-review ba ka? Mga magulang, gusto po, bukas na pala yung deadline ng tuition fee. Nakalimutan ko. O kaya naman sa mga mag-asawa, o kaya naman sa mga magkatipan. Ay naku, anniversary pala namin kahapon. Gusto po, mansal pala namin kahapon. Nakalimutan ko. Pero ang totoo, mga kapatid, ang awa ng Diyos ay lagi nariyan. Minsan hindi lang natin napapansin. Kasi inaasahan natin may grand entrance. Laging dramatic ang biyaya ng Panginoon. Hindi natin alam yung katabi natin pala biyaya ng ating Panginoon. Pakitingnan ngayon katabi natin, kan talagang biyaya siya ng Panginoon. Huwag nang tumuntra ay laging pa pa. Ayan. Simpleng lakas. Samantala, isipin po natin, ang awa ng Diyos ay dumarating sa simpleng lakas ng pagbangon sa bawat araw. Mga kaibigan biglang dumarating o kaya naman sa tahimik na kapayapaan sa gitnang ng gulo. Iyan ang biglang awa, mabilis, banayad at tapat. Mga kapatid, ang berhen ng biglang awa ay ina nating lagi handang dumamay sa bawat panalangin, sa bawat luha, sa bawat pagod natin mga puso, naroroon siya. Naghihintay lamang sa ating pagtawag. Kaya huwag tayong matakot lumapit. Kapag tila wala ng paraan, kapag tila sarado ng mga pinto, tawagin natin siya. O Berhen ng biglang awa, ipanalangin mo kami sa ating pagtitiwala. Mararanasan natin mabilis at tahimik ng pagkilos ng buhay sa pamagitan ng kanyang pagmamalasakit. Kung ang Berhen ng biglang awa
ay may Facebook ngayon. Ano ang kanyang status? Full-time mom, part-time miracle worker, always available for DM. Ano po ang DM? Divine messages. At ang status na siguro araw-araw ay currently interceding my children, all of them. Tayo na may minsan, kapag nakakapag-post kay Maria, Mama Mary, papray po ako, may kailangan po ako. O kaya naman, Maria Berhen ang biglang awa, sana po ako na ang mahal niya. Hindi na marunong magdasal, gusto pa ng love life agad. Mga kapatid, hindi Jenny si Maria, pero agad lumalapit sa kanya ng may pananampalataya. Lagi siyang active. Kapag sinabing Berhen ang biglang awa, hindi ibig sabihin instant, kundi laging tama sa oras, tamang paraan, tamang puso. Kaya ngayon, bago tayo umuwi, i-check natin ang ating mga phone. Sabihin muna natin, Berhen Maria, salamat sa mga biglang awa na hindi ko napapansin. O kaya naman mamaya bago matulog, may maramdaman kang kapayapaan sa puso mo. Yung tipong biglang gumaan ang iyong pakiramdam. Yun na yun. Biglang awa ni Maria. Anak, chill ka lang. May awa ang Diyos. Biglaman o dahan-dahan. Darating yan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat, ating ipahayag ang kredo ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, Nilulikha ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, dinilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Berhen at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating noong panahon ni Poncio Pilato. At muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluglaw sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama, sinasamba siya at niluluwalhati kasama ng nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nananalig kami sa Iglesyang isa, banal, katolika at apostolika, naniniwala kami sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Nalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kaming manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, makadiyos na pamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin.
Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Corlares, ang aming obispo Diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan. Ganon din sa lahat ng kaparian ng Bikarya ng Marinduque at sa lahat ng mga laiko. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mabanal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasama naming pagharian mo ang puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa, lalong-lalo na sa aming Pangulo, punong lalawigan at sa aming punong bayan. Magpasya sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa pagpapasalamat ng ating kasalukuyang Hermano at Hermana ng taong 2025 na sina Ginoong Arnold at Gina Marites Sales, Ginoong Noli at Ginang Roselyn Sales, at Ginoong Herminio at Ginang Jocelyn Sales. Ganon din ang pagpapasalamat ng ating mga lilipatang Hermano at Hermano para sa darating na taon 2026 na sina Ginoong Agripino at Consuelo Labosta at Ginoong Perlito at Ginang Lainey Perlas. Ganon din sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may ang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo at santa. Lalong-lalo na ang aming patron na si Birhen ng Biglang Awa, na ang kapistahan ay aming ipinagdiriwang sa araw na ito. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tutuloy mo, Ama, ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na lagi nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya ang iyong anak at aming tagapagligtas na sa Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu
tayong lahat ay pinag-isang katawan nang tayo'y binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Na ginawang sumenyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayin. Sa mga kapatid, ibigay natin ang kapayapaan sa ating magkasama. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, akmak balang alay at tumaroon sa kanyang harapan. Magsimulo po tayo lahat at ating ginagawa dito sa sarili para sa pagkaalam. Tayo pong lahat, mawang Diyos, ipinagkaloob sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan, ibinibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kami na iyong mapagkumbagang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo, itong sagisag ng aming pagdalaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Maraming salamat po. Sa pagdiriwang po natin ang liturhiya ng salita ng Panginoon, alalahanin po natin ang ating mga kapatid na sinalanta ng mga kalamidad. Ito man ay natural kung gawang tao. Nawa po ay ligtas sila sa anumang kapahamakan. Alalahanin din po natin ang ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Nawa sila ay ipuin ng Panginoon upang sila makabalik sa kanyang kaharian. Ganun din po, inaalala din natin ang ating mga mahal sa buhay na ay patuloy silang tumanggap na pinagkaloob ng mga biyaya ng ating Panginoon. Kaya manalangin tayo mga kapatid
upang ang ating hain ay maging marami sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at ikadulalahain ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buong niyang Iglesia. Dasalin po natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo. Magsilhod po ang lahat. Tayo po lahat. Dumudulog kami sa iyo mapapagpaway, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkamatuli, kundi sa iyo maraming kabilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mahulog ng mamumuno sa ilalim ng iyong hapat, subalit likas sa iyong pagkamawain. Ipagdalaw ka sa amin kung ngayong butihin, Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo at inumin ang kanyang dugo upang kami na pinalalakas at pinagpapalo ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya'y sa amin magpakailanman. Amen. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin siya sa ating mga puso sa pamamagitan ng may pananampalatayang may pasasalamat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa lipunan, pinagpala ang mga tinatawag sa kanyang hapunan. Ang lahat po ay inaanayahan sa habang ng